May mga tunog na kapag narinig mo, hindi mo na malilimutan habang buhay. Isang kalembang ng sorbetes. Isang buntong hininga sa dilim. O isang halakhak na hindi mo alam kung galing ba sa tao, hayop o isang bagay na hindi dapat umiiral sa mundo natin. Ako si John Boy. At ito ang kwento ng sorbetes na binenta namin at halimaw na bumibili ng kaluluwa kapalit ng lamig. Nagsimula ang lahat sa isang tanghaling sobrang init na parang niluluto ang lupa, at unti-unting binubura ang katinuan ng mga tao. Lolo Pinggoy, Nhay, ho diki ang Vikes sorbetes Quarnirane. Echulene iyan siyan, andune iyan etuvo nandorong lawi ilay nane. Sa likod ng bawat benta ng sorbetes, may iniiwasang gutom, may iniiwasang lungkot, pero hindi namin alam, may nilalapitan pala kaming mas matindi pa sa gutom. Isang nilalang na nagtatago sa lilim ng kalembang, sa halimuyak ng ube at sokolate. Hanggang isang gabi, may tunog na sumabay. At simula noon, hindi na naming alam kung kami pa ang naglalako ng sorbetes o kami na ang nilalako sa dilim. Sorbeterong mga ngatay egi iniiwasan ng aswang, kwentong tunay ni. Kung marinig mo man ang kampana ng ice cream cart sa kapitbahayan. Kung saan ako lumaki, hindi ito ang tawag ng pagkabata. Ito ay tunog ng kaligtasan. Mga palayan sa Timog Silangang Asya pagkatapos ng bagyo. Napunit ang mga bubong. Naputol ang isang puno ng kapok sa kalahati. Sa ilalim ng nakakapasong araw sa tanghali, isang payat na matandang lalaki ang nagtutulak ng isang lumang sorbet cart. Sa tabi ng isang batang lalaki na humigit kumulang 10 taong gulang na nakasuot ng plastik na sandalyas at isang punit na sombrero. Narrator: Ako si John Boy. At ang aking lolo, si Lolo Pinggoy. Pagkatapos ng rumaragas ang bagyo na kinuha ang aming tahanan at ang aming mga mahal sa buhay, ang tanging natitira sa atin ay isang lumang sorbet cart at isang maaraw na daan. Ang mga bulong na gawa sa kahoy ay gumagapang sa pulang dumi ng kalsada. Nagpan ang kamera mula sa namamaga ng mga binti ng matanda hanggang sa mukha nitong kulubot sa araw. Ang kamay ay nanginginig pa rin ang kalembang ng katutubo. Ilwan iway. Akala ko noon, ang kampanang iyon ang tumawag sa mga bata sa labas ng bahay. Pero isang beses, narinig ko itong tumawag iba. Nagmamadaling lumabas ng bahay ang mga bata, nakangiti ng maliwanag. Isang batang babae ang nagtaas ng kamay para humingi ng purple ice cream. Ngunit ang kamera ay nakadikit sa gilid, si Lolo Pinggoy ay kumapit sa kariton, ang mukha ay maputla. Ilwan iway. Humihina na si Lolo. Pero hindi pa rin siya mapakali. Sabi niya, basta may kalembang, may buhay pa. Nakaupo siya sa ilalim ng puno, nanginginig ang mga kamay habang binubuksan ang dibdib ng yelo. Umupo si Jumboy sa tabi niya, pinupunasan ang pawis niya gamit ang tuwalya. Narrator: Sa Amerika, ang ice cream cart ay nagdudulot ng tawa. Dito kung minsan ay tumatawag ito sa mga nagugutom na kaluluwa. Slow motion, isang lantang palayan, isang sira-sirang bahay, tuyong putik kung saan nakahiga ang isang bangkay. A villager whispered, sa gabi may kumakalembang din kahit walang tao. Ilwan iway. Tuloy-tuloy tayo. Kahit pawisan tayo, kahit umubo tayo hanggang mabara ang ating lalamunan. Dahil sa nayon na ito, kung wala tayong ibebenta, baka may bumili sa atin. May mga gabi everything goes on as usual. Ngunit ang pakiramdam sa loob ko ay parang isang manipis na tali, unti-unting nakaunat naghihintay na maputol. Umupo si Jumboy sa likod ng bisikleta, dahan-dahan itong itinulak pababa sa isang maduming kalsada patungo sa isang slum.
Palubog na ang araw. Ang liwanag ay sumasalamin sa mga bukid na parang manipis na dugo. Ang batang babae na bumili ng ice cream ay nakatingin sa kanya at sa kanyang apo. Kakaiba ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay tumalikod siya nang hindi nagsasalita. Elwan Iray. Sa sandaling iyon, akala ko ay guni-guni ko ito. Ngunit ang tunog ng iyong sorbet bell. Parang may ginagaya ito. Tumigil si Ginoong Pinggoy. Isang malamig na hangin ang umihip ng hindi inaasahan. Isang kawan ng mga itim na uwak ang lumipad, sumisigaw. Lolo Pinggoy. Huwag kang lilingon, apo. Diretso lang ang tingin. Narrator. Nanginginig ang boses niya. Hindi dahil sa katandaan. Pero dahil narinig din niya ito. Nawala ang liwanag ng gabi. Walang tao sa kalye. Isang anino na parang itim na usok ang dumaan sa kanang bahagi ng frame. Ilman Iwe. Bata ako, mahina ang mata ko, mahina ang atay ko. Ngunit kapag dumilim parang dobleng bumukas ang aking mga tainga. At sa hangin may naririnig akong hindi para sa buhay na mga tainga. Ang tunog ng sandcart parang bumulong ang sandcart. Ngunit apurahan, baluktot, at nagmumula sa maraming direksyon ng sabay-sabay. Lolo, pabulong. Hindi yan tao, apo. Hindi rin hayop. Pero kilala nila tayo. Paulit-ulit na tumutunog si Lolo habang may kinakanta. Ang isang kamay ay nakahawak sa kamay ni Jumboy, ang isa naman ay may hawak na dahon ng saging na tinupi bilang anting-anting. Ilman Iway. Hindi ko alam bakit nanginginig ako na parang nilalagna. Hindi dahil sa lamig kundi dahil alam ko. May naglalaro ng tag pero ang hinahabol ay ako. Mga punong umaalog-alog, isang tumpok ng dayami na tahimik na nasusunog na walang nagsisindi. Isang matangkad na madilim na figura ang tumawid sa kalsada, ngunit ang anino ay hindi nahulog sa lupa. Lolo, tumingin ka lang sa akin. Huwag kang tatakbo. Ang mukha ni Jumboy, mga mata na puno ng luha, ngunit pinigilan, tumango. Lumingon si Lolo, hawak ang kampana ng mataas sa kanyang kamay. Lolo, sumisigaw ng malakas. Huwag kang magtago sa tunog ng tao. Harapin mo ang kalembang ng dugo. Narrator. Sa unang pagkakataon sa buhay ko nakita ko ang aking lolo na natakot. At sa unang pagkakataon alam ko, may mga nilalang na hindi kumakain ng karne para mabuhay, ngunit kumakain ng takot para lumaki. Kapag sumapit ang gabi, hindi lang siya nagbebenta ng sorbetes. Siya ay isang gatekeeper sa pagitan ng dalawang mundo. At noong araw na yon, tinuruan niya ako kung paano huwag matakot kapag nakatingin ng diretsyo sa dilim. Nakaupo si Jumboy na nakayakap sa kanyang mga tuhod, gulat pa rin ang kanyang mga mata sa insidente ng peking kampana. Inilabas ni Lolo Pinggoy ang isang maliit na bote ng mantika, sa loob ay may maitim na likido, na tila mga piraso ng dahon at buhok. Lolo Pinggoy. Ito ang langis ng tanglad at ngipin ng pusa. Pahiran kita, apo. Para hindi ka mapili sa dilim. Narrator. Gumagamit siya ng homemade herbal oil gawa sa citronella at abo ng ngipin ng pusa para sa proteksyon. Katulad ng kung paano ginagamit ng mga katutubong Amerikano ang usok ng sage upang itakwil ang masasamang espiritu. Hindi ito pamahiin. Survival instinct ito. Nagsindi si Lolo ng 3 insenso, isang pula, isang itim, isang puti, at inilagay ang mga ito sa isang bao ng niyog na may buhangin at mga balat ng itlog. Habang ginagawa niya yon, bumulong siya. Lolo, pabulong. Sa ngalan ng mga lumang anito, ibalik mo sa lilim ang nilalang na walang pangalan. Kalembang ng dugo, taboy ng buhay. Tunog sa background,
Ang mahabang tunog ng kampana na parang nagmumula sa mismong espasyong ito. Eluan Iray. Hindi ko naiintindihan ang lahat. Pero naaalala ko ang bawat salitang sinasabi mo. Dahil pagkatapos ng bawat panalangin, nararamdaman ko ang hangin huminahon. Huminto ang pag-ikot ng hangin at ang mga yabag mula kanina nawala. Naglabas si Lolo ng lubid na gawa sa damo na may kawit na agimat, anting-anting. Isabit ito sa sulok ng pinto. Narrator. Ang mga Amerikano ay may nakasabit na krus sa kanilang pintuan. Ang mga Indian ay may dream catcher upang salain ang mga bangungot. At tayo may agimat, mayroon tayong kalembang, mayroon tayong panunumpa sa pagitan ng ating dugo at ng di nakikitang mundo. Ipinakita ni Lolo kay Jumboy kung paano hawakan ang kampana, hindi para kalugin ito, kundi para iring ito bilang babala. Lolo, mahigpit. Huwag mong gagamitin yan kung hindi totoo ang takot mo. Dahil kapag narinig niya ang kalembang ng kasinungalingan, siya mismo ang lalapit. Eluan Hiwi naninginig. Lo, may narinig ka? Lolo, saglit na tumahimik sa kadahan-dahang tumango. Kaya ngayon, hindi lang ako magbabantay. Tayong dalawa na. Pareho silang nakaupo na nagbabantay sa harap ng bahay. Umihip ang hangin. Nasusunog pa rin ang pulang insenso. Ngunit biglang kumulo ang usok sa isang spiral, patungo sa likod ni Jumboy. Narrator, pabulong. Akala ko tapos na ang ritual. Ngunit nakalimutan ko ang walang pangalan ay laging nakatayo sa likod ko. Isang mansyon na may 3 palapag, itinayo sa lumang istilong Espanyol, nakatayong mag-isa sa gitna ng walang laman na parang walang ilaw, walang tao. Tanging ang maputlang asul na liwanag ng buwan ang nakatagilid na parang demonyo. Narrator. May mga lugar na itinayo gamit ang pinakamatibay na bato, ngunit hindi pa rin mapanatiling buhay ang kaluluwa dito. Ang bahay na ito walang mga patay na tao, ngunit hindi rin nagkaroon ng totoong buhay na tao. Pumasok sa bahay sina Lolo Pinggoy at Jumboy kasama sina Kuya Beste at Ina. Ang espasyo sa loob ay barado, amoy amag at tuyong dugo. Eluan Iray. The deeper it went inside, the more I felt like something was lying on the upper floor, not breathing, but still heard us. Likod bahay, isang bangkay na nakatali ang mga kamay at paa, nakalawit sa likod ng kalabaw na kulay uling. Nagdagsaan ang mga insekto. Sinubukan ni Jumboy na sumigaw ngunit tinakpan ni Lolo ang kanyang bibig. Lolo, pabulong na nanginginig. Hindi yan bangkay. Yan ay alay. Lumitaas ba ni Aswang, walang exit night. Sa ikatlong palapag, isang higanting anino ang tumatakip sa salamin na bintana. Ang buwan ay deformed, bilog at baluktot na parang ito ay diretsong nakatingin sa manonood. Agne, sumisigaw. Tatakbo na siya. Si Kuya Best wala na. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng malalaking pakpak na parang pakpak ng paniki. Bahagyang umuuga ang bahay, nagkapira-piraso ang sahig na gawa sa kahoy. Isang dambuhalang anino ang lumuha sa kisam at bumagsak, ito ay si Aswang. Ang bullet time technique, bumagal ang kamera habang inilalabas ni Lolo ang kanyang baril, parang drum beat ang tunog ng gatilyo. Lolo, sumisigaw ng malakas. Sa ngalan ng mga ninuno, hindi ka lalampas dito. Pang! Putok ng baril. Slow motion, lumilipad ang bala sa usok, dumaan sa tuhod ni Aswang, pero tumatawa siya. Sa kabuluhan, kinaladkad si Ina, dugo sa hagdan. Si Kuya Beste ay nawawala sa dilim. Nahulog si Jumboy at natamaan ang kanyang ulo, nawala. Paggising, tanging si Lolo na lang ang natitira na nakahawak kay Jumboy, puno ng dugo ang noo. Silang dalawa ay nagtatago sa likod ng lumang altar, nakasabit gamit ang agimat, mga kwerdas ng kampana, at mga anting-anting na gawa sa kuko ng aso at gusot na buhok. Eluan Hiwi Hikbi.
Lo si ina. Si Base. Lolo, bulungan, basag ang boses. Hindi ko alam. Pero habang hawak ko pa ang kalembang, hindi pa tapos ang laban. Umuusok ang bahay sa likod. Nakatayo sina Lolo at Jumboy sa gilid ng palayan. Pulang dugo na ang liwanag ng buwan, ngunit tumunog pa rin ang mga kalembang na kampana, malabo, ngunit buhay. Narrator. Nakaligtas kami, pero hindi sa isang piraso. At alam ko, ang halimaw ay hindi patay. It's just waiting for the next bell.